According to RA 6713, which of the following is considered a corresponding right of public officials? Okay? Considered a corresponding right of public official. Is it A, freedom to engage to political favoritism? Is it letter B, right to fair remuneration and safe working condition? Is it letter C, right to misuse public funds? And letter D, that is the right to prioritize personal interest. Ano pa? Mukhang madali itong question na ito. Kayang-kaya. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sabi ni Jeric, letter B daw po ang sagot. The answer is indeed letter B. Okay, right to fair remuneration and safe working condition. So kung ang mga private institution nga naman ay dinidemand ng gobyerno na sumunod sa iba't ibang mga patakaran o standards para sila ay makapag-operate, dapat ang gobyerno natin mismo ganoon din. Ano po, sumusunod sila sa safe working conditions. Yung mga dapat na attire ng mga workers nito at syempre tamang kompensasyon ayon sa kanilang performance as well as sa kanilang itinatrabaho. Ano po? So, ayan. Now, let me just add something here. Freedom to engage in political favoritism. Now, hindi po sinasabi na ikaw po, pag ikaw ay naging public servant, ay hindi ka magkaroon ng sarili mong political opinion. You do have the right to have your own opinion on these matters. However, you are limited not to make sure that you do not discriminate other people, okay, that are against your political views, kundi lalabag ka sa RA 6713. So halimbawa, ikaw po ay makapula, tapos may kakilala kang makaberde dyan, at currently magkaaway sila, tapos hindi mo siya pagsisilbihan o hindi mo siya bibigyan ng serbisyong gobyerno, okay, dahil magkaiba kayo ng paniniwala or ng political views, ay paglabag po yon sa RA 6713. Moreover, kung halimbawa man ay may particular na politiko na hindi mo sinusuportahan ang nanalo sa iyong lugar, halimbawa ay sa city hall or sa municipality, si mayor nyo, hindi ka nag-agree doon sa nanalo, we need to respect, okay, the spirit of democracy. We need to uphold the spirit of democracy. So, it means that you need to follow, okay, if ever there are reforms, there are resolutions, okay, or even projects that are implemented under their term, because that person is elected by the people, okay, dahil pinili ito ng majority. So kahit sino man po yung nakaupo dyan, okay, kung ito man ay hindi ka pabor na ito ay nanalo, kailangan mong sumunod. Unless of course, ang ipinagagawa sa iyo ay labag sa batas. So doon papasok yung tinatawag nating nationalism and patriotism, kung saan maaari kayong magsumbong kung meron pong anomalyang nangyayari. Sabi ni Leia, bakit po kapag nanalo ang isang politician sa isang lugar, tapos di naman hindi naman nag-support noong nanalo siya, kasi di po kaalyado po, may ganoon po. Medyo hindi ko naintindihan yung question. Ganito po, tandaan ninyo, kung sino man po yung nailuklok, okay, ayan. So, kung sino man po yung nailuklok sa posisyon, ay bilang public servant, halimbawa nagtatrabaho ka sa munisipyo or sa city hall, kailangan mo sumunod.
doon. Kasi responsibility mo yun as a public servant. Dahil pinili ng tao yun, kahit na ayaw mo na siya ang nanalo. Ano po? So, mandated tayo ng RA 6713. Kapag di ka alyado, di sinusuportahan po. Kapag may ganun, bawal yun. Pwede nyo po silang isumbong sa CSC. Labag po yun sa RA 6713. Halimbawa, ikaw nga ay halimbawa makapula, tapos ang nanalo ay berde, tapos may isang public servant na hindi ka pinagsilbihan, hindi ka inaccommodate, o binastos ka, okay, discriminate ka sa City Hall dahil ikaw ay galing sa kalabang partido, yun ay paglabag sa RA 6713. So maaari po siyang mahabla dahil po sa kanyang ginawa.